We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Mga dulong sa inyo sa pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako naman inyo kapuso Eden Priatos live gikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, kaso sang acute gastroenteritis sa Iloilo City, padayon nga nagasaka, kalabanan sa mga napatay sa balatian mga kabataan. Gani ang mga ginikanan ang ginapanugyanan sa City Health Office nga siguraduhon nga malimpyo ang ginainom pati man ginakaon sang inyong mga kabataan. Nakatutok, John Sala. Nag-average 20 kakasos ang acute gastroenteritis ang ma-record subong sa syudad sang Iloilo tag sa kaadlaw base sa datos sang Iloilo City Health Office. Halin January subong nga tuig tubtub kahapon yara sa 566 cases ang nalista. 7 ang napatay kag may 20 pa nga padayon nga nagapaayo. Sa nasambit nga numero 151 ang na-record sa Arevalo Health District. 128 cases naman sa Health District sa Haro. 108 naman sa City Proper Health Districts. 60 sa Maduriao, 46 sa Lapuz, 55 sa Molo kag 21 sa La Paz. Kalabanan sa mga nagkaka-AGE ang yara sa edad 1-10 katuig. Sa 7 ka mga napatay, pinakauli diri ang 4 ka bulan nga bata nga lalaki sa Lapuz. Sa impormasyon sang CHO, September 8 sang nakabatsyag sang simptomang bata. Gindalay ni sa ospital sang September 10 apang ginbawian man sang kabuhi makaligad ang pila ka oras. Dasig sila ma-dehydrate. Kung mapabayaan lang naton kag ang kailain sa adult makabatsyag uhaw, later on maka-rehydrate siya. Sa liwat nga pagtaas ang AGE cases sa syudad sang Iloilo ang mga ginikanan, ginatutukan na ginakaon sa mga kabataan ilabi na nga nagbalik naman face-to-face ang klase. O ay akong ginipirme gabantay. Di ka pa pang pagkaon yun na safe gidi, pati sa tubig ya. Sa mga health ya kinanglan gidi. Tapos nabalunan sila namon sang ilang pagkaon nga hindi na sila magwa kaya mo na nga para safety sila pagkaon nila. Samtang base sa validation sang datos nga ginhatag sa Molo Health District kag Iloilo Doctors College, 77 kakasong na record sa bulutuan, manubo sa 112 ka mga kaso nga una gin-report sang CHO. Ang ato sang last ng 112 was an initial report sang Molo Health District naton. Pero ang pag-investigate sa aton nga SESU, total cases as of to date nga na-monitor with line list are 77 cases. Nagapadayon subong ang monitoring sang CHO sa mga establishmento sa palibot sa bulutuan kag sa iban pa nga mga lugar agud masiguro nga ginasunod ang mga rekisito sa pagbaligya kag pagserbe sang pagkaon. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. One Western Visayas. Provisional fare increase, planong aprobahan sang LTFRB antes matapos ang tuig 2023. Apang pila ka mga driver mas luyag ang pagpanubo sa presyo sang gatong sa baylo nga pasakaan ng plete. Samtang masobra 2,000 ka jeepney operator sa Western Visayas ginlista agud ma-qualify sa fuel subsidy. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang live sa MacArthur Drive, Haro, Iloilo City. Zen? Year 2,555 ka public utility vehicle operator sa Western Visayas ang nalakip sa listahan sang LTFRB nga ginsumite sa DOTR agud maka-avail sang fuel subsidy.
pahayag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Chofilo Guadiz nga posible aprubahan sang ahensya ang provisional fare increase sa public utility jeepneys antes magtakop ang tuig 2023. Iga-consolidate sang ahensya ang mga petisyon sang transport groups agud isahon na lang ang hingyo nga taas sa pletehan. Bagay nga ginapaboran sang WVTC. Ginaduso sang grupo ang 2 ka piso nga saka sa plete ukon 14 pesos sa traditional jeepney kag 16 pesos sa modern jeepney sa tion nga maglabot sa 75 pesos pasaka ang kada litro sang diesel. Triple ang saka sa atong nga diesel no. Kag ti mo gini ayo naton nga mapile kita petition plano namon 2 piso ipal namon kay mga adjustment pa man na hindi sila nga 2 piso ginang i-approve sang DOTR. Apang kun ang driver kag isa man kaamay nga si Ruben ang pamangkoton hindi ni pabor sa pagpataas sang plete. Inikuno ang duga nga palasanon sa mga commuter. Hingyo sini panubuon ang presyo sang krudo. Panubuan lang nilang krudo tani. Amo lang na. Ikaw way mga dako implite mo may estudyante nga nanda mo may estudyante mo. Di way ka magyapon. Sa datos sang LTFRB6 sa 14,029 ka-authorized units sa rehiyon, 2,555 ka mga operator ang ginsumite sa central office agud ma-qualify sa fuel subsidy. Ang mga operator nga ini ang rehistrado sa ahensya nga may Certificate of Public Convenience kag Provisional Authority. 10,000 pesos para sa modern PUJ kag UV Express, 6,500 pesos sa mga traditional jeepney, 1,000 ka pesos sa tricycle kag 1,200 pesos sa mga drivers ang delivery services. May separado naman nga guidelines para sa tricycle kag delivery riders. Apang ginakabalakan sang pila ka PUJ driver nga hindi magtupa sa ila ang ayuda. Di ko may tupa, mas mayo tani ko matupa Nga mo yata na ka-driver. Hindi ka naman mahimo daw kung tungayin pa rin ang operator nasa kanilang card, sila magpindot na. Kung mahimo, sila rin magpindot ng pera dahil sa card Nagpaandam ang LTFRB sa mga operator nga siguraduhon nga gamiton ang kwarta sa pagpatugong sang gatong sa mga unit. Part sang documents nga i-submit sang operator is an undertaking. Submit nila na sa land bank, no? Nga to the effect nga gamiton nila ni ang proceeds ng fuel subsidy for the purpose of purchasing gasoline or fuels. Nga kung hindi, they can be sanctioned. Dirt ginaproseso na sang Land Bank of the Philippines kag LTFRB ang pondo agud mabato na sa mga driver ang fuel subsidy umpisa subong nga semana. Dirt? Zen, may ara sa implikasyon sa mga driver, kag ginapangitaan gani isang temporary man nga solusyon. Pero ano ang pwede naton i-foresee nga implikasyon man sini sa aton mga commuters, ilabi na nga wala man sang balita sa posible nga pagtaas naman iya sa take-home pay sa mga empleyado? Yes, Jert, ginapananaw subong sang publiko nga kasunod sang hinyo sang transport groups nga pagpasaka sa pletehan, mag-aepekto ini sa pagtaas man sang presyo sa mga basic commodities kag ina ang ginakabalakan gid sang tanan nga mga tao subong Jert. So ginapangabay nila nga kuntani balansehon man sang gobyerno ang paghatag sang ayuda kag hindi na pagpatamaan man ang mga tao subong sa ginapangatubang nila subong nga krisis. Jert? Madam, magiging salamat sa update, Zen Kilanta. Mga puso sa probinsya sa Negros Occidental naman, 35 ka mga magpamilya apektado sa sunog nga nagaluntad sa barangay Mambulak, Silay City. Mga biktima nagapangayos ang bulig. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Makitaan sa sininga video ang madasig na paglaptas ng kalayo sa 31 ka mga pamalay sa sitio Dakutan Dako, Barangay Mambulak, Silay City. Nagluntad ang sunog pasado alas 2 kainas ang kaagahon. Tungod kalabanan sa mga balay human sa light materials. Madasig ang paglamon sang kalayo. Ang iloy nga si Roseanne, wala na sa may nasalbar nga gamit. Magluwas sa birth certificate kag diploma sang iya nga bata. Ginhingagaw sini nga mapagwa ang pamilya matapos ginpukaw sila sang dako nga kalayo. Ako ni nga gawon pagpanaog ko sa balay ang nanay ko man sa baybay mo. Ti amo lang tong nabutong ko nga ginkaptan ko kabana ko nga manaog na kayong kalayo ara na. Posible nga kuryente ang gintunaan sang kalayo suno sa mga residente. Kuryente, balado nagtapit kanay ang kuryente, amo to siya nalinan. Kaya ang tao ay napaperasyon, kaya ti gakaran-kara na,
Hindi na madala sa sabya. Masobra 300,000 ang ginbilin nga danyo sang sunog. Aminado ang sila City BFP nga pagpanghangkat ang pagsulod sa lugar. Bangod makitin ang dalan pasulod. Gani importante ang fire hydrant sa barangay suno sa BFP. With regards sa mga fire hydrants, no, namon gina-request na may ara gid man na galing kay tungod man sang aton nga water system man bala nga hindi man ka hinay bala nga dapat kinahanglan gid siya sang mga dagko mga hoses. Temporaryo nga nagatinera sa evacuation center ang mga apektado nga pamilya nga nagapangayo sang bulig. Nagpasalig ang LGU nga maihatag sila nga materyales magluwas sa financial assistance. Subong mo nang ginatrabaho namon nung marilisan sila sining adlaw sa partially damaged I think 5,000. Ang sa totally damaged sa muna ang 15,000. Upod Kerua Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Tagtaga na isang financial assistance sa mga rice retailer. Magapadayon apisar may spending ban bangod sa eleksyon. DTI magapatigayon sang post-monitoring sa rice retailers nga nakabaton sang ayuda. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. 200 pesos kada sako ang pierde ni Manang Mergin sa well-milled rice sa pagbaliga sini sa 45 pesos kada kilo. Santo man sa ginapatuman nga price ceiling sa bugas. Isa man ini sa mga nagahulat nga mahatagan sang financial assistance. Pwede man tatimay mo kung ano lang hatag nila sa aton. Mamala na batunon ta. Tabi reklamo. Mayo lang na may kung may ara nga subsidy. Kaysa wala gid. Sa datos ng DSWD6, masobra 700,000 pesos na ang pondo nga na-release ang ahensya para sa tig 15,000 pesos nga ayuda sa mga magagmay nga negosyante sang bugas nga apektado sang price cap. Nakapatigayon na sa pag-release ang pondo na 720,000 pesos para sa mga micro-rice retailers sa Western Visayas. Iniuna pa lang na payout. Sa subong nga adlaw, padayon na ginahiwag ang payout sa mga probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Caguimaras. Wala kuno sang dapat kabalakan ang mga wala pa makabaton bangod magapadayon ng paghatag sang financial assistance apisar sang ginapatuman nga spending ban sa pag-umpisa sang election period para sa barangay kag SK elections. Malipayon kami sa DSWD kay gin-grant sang COMELEC ang exemption sa amon sa spending ban para padayon gihapon ang implementasyon sang programa kag serbisyo sang DSWD. Nagapadayon man ang paghatag sang financial assistance sa individuals to crisis situations, 4-piece beneficiaries kag iban pa nga programa sang DSWD. Samtang aminado ang Department of Agriculture 6 nga madamo pa sang rice retailers sa Negros Occidental nga wala sa gihapon naga-implementar sang price ceiling. Kaangay na lang kay Leia. I-start gid buwas nga panubo na ang presyo. Dori di naman guro kay tanan nga tao duga reklamo. Now ang monitoring namon which is daily na siya. So medyo makita dira naton nga may gagmay pagidman or may diferensya pagidman nga pero amo na siyang gina-workout namon subong with the LGU to know kung ano ang reason nga man may amo sina. Sunod sa DTI, padayon ang ilang monitoring agud masiguro nga nasunod ang mando. Ginpayag man sang ahensya nga magahimo ini sang post-monitoring sa rice retailers nga nakabaton sang ayuda. Upoy Kiruma Porkia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Nadakpan naman gid pagkatapos ang 18 katuig nga pagpanago sa otoridad. Nadakpan na sa Barangay Santol, Binalbaga, Negros Occidental si Judy Blazer nga ginaligar katapo sang New People's Army ukon NPA. Tig 2005 pa sang ipapanaugan ini sang korte sang warrant of arrest sa kaso nga murder. Nadakpan man na upod siningi si Junie Camanso nga wanted sa kaso nga attempted murder. Wala sang piyansa ginrekomenda sa kaso ni Blazer. Samtang 120,000 pesos naman ang piyansa ang kay Camanso. Considered siya as a member. Dula-dula ang nila na locate ko. Hindi nila siya makita kasi sila nag-uwara sila to sa babaw ng bukid.
Sa iban pang nga balita, makigsapol ang Department of Public Works and Highways sa Bureau of Design agud mahitso ang engineering interventions nga himuon sa depektibo nga ungka flyover. Suno kay DPWH 6 OIC Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel, ini agud maklaruhan kung ano nga rekomendasyon ang sundon sa pagpakayo sa flyover. Madumduman nga may ginhatag na nga rekomendasyon ang third-party consultants sa diin i-demolish ang porsyon sang taytay nga nakitaan sang pag-usmod. Apang suno sa DPWH, padayon pa nila ini nga gina-evaluate. Posible nga umpisahan ang paghimo sang detailed engineering design sa madason nga semana. Ang recommendation ni Adam Abinales, may additional recommendation ang Bureau of Design, which ang recommendation. So, definitely, we will abide sa recommendation sa BOD. Kay in the recommendation made by Adam Abinales, pa-evaluate na sa Bureau of Design. Konsultata ang third-party consultant. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pasahero ginpost sa social media ang nangin eksperyensya sini sa pagsakay sa taxi sa diin ginaligar sini nga lain nga ruta ang ginagyan sang driver. Taxi driver nagdepensa. Si Kim Salinas nakatutok. Hindi mahimos ang 23 anyos nga si Liza sa naging eksperyensya sa sa iya pagsakay sa taxi Miyerkules ng kaagahon. Ginpost pa sa social media ang iya eksperyensya para kuno magserbi pandam. Istorya ni Liza, pauli ini sa Barangay Cochero Molo, gikan sa iya alubrahan sa Mandurriao sang nagsakay sa taxi. Apang sa baylo magdiretso sa diversion road, ginkakibot sini nga nagliko ang taxi sa Barangay Nabitasan, La Paz. Makapila pa kuno sini ginambalan ng driver nga lain nga alagyan ang ila ginaagyan. Nga wala kagasabat, nga wala kagapati sakon. Ga pangikap ko, ga ano ko sa bago kung anong makapitan ko nga pwede ko ma-self-defense in case kung ano ang matabo. Tapos ga-attempt ko nga kung may makita ko nga sanag, malumpat ko. Natabuan man nga may nalabyan sila nga checkpoint sang La Paz Police, gani nagpanaog si Liza. Panaog ya mo na nag-kuan sa aton nga mga personnel na nagakandak checkpoint. Amo na nga kuan man ang driver, ginpapahigad, ginpakuan ang salakyan, in-check sa aton nga personnel. Depensa sang taxi driver nga si Ronald Cape. Tato pa lang ini kasi mana nga nagabiyahe. Rason niya hindi sini kabisado ang ruta pagkadto sa balay sang pasahero. Wala man kuno ini sang malain nga tuyo sa pasahero bangod ginako sini nga miyembro siya sang LGBTQ community. Aminado ako nagsala ako. Ma'am, sorry ko nagsala ako nga sang dalan nga ginaanhan ko sa imo. Pero I don't have any intention nga himuan ka sa mga malicious nga klase ka bagay. Ginpanginwala man ni Cape nga may mga kondom sa sulod sang iyang taxi. Apang suno kay Liza. Kung wala ka katultol, nandigin sunod mo ang instruction ko. Kaya ako katultol, kuya. Kung bago ka lang sila ilo, ako dugay na ko sila ilo. So mas balaan ko kung din ko maagi. Bangod sa natabo, suno kay Cape, apektado na ang iya pagbiyahe. Hindi man ako aking sa imo. Na ugot lang ko sa imo. Kaya mo imuan mo kaya sang storya nga hindi amo. Nga which is nakaguba sa akong kredibilidad. Nga ginawa tagani kahalong sa akong sang kredibilidad ta, gubon lang. Wala man sang plano nga magpasaka sang formal nga reklamo batok sa isa kag isa sa Liza kagapik kag handa man kuno sila nga personal nga magatubangay agud mahitso ang hitabo. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Swerte no? Mga puso sa iba niya balita, mga pamilya nga nasunugan sa Barangay 7 hindi napagpahanugutan nga makabalik sa naukupang aduta nga sakop na sang dalan. Pila ka mga residente nagapangalang-alang sa ginatanyag sang LGU nga relocation. Yaring balita nga aton gintutukan. Abisar may ginasuperar nga stroke. Ginpili sa mamay nga si Jonard nga matamaton ang pagtukod sang bago nga balay matapos sa sunugan ini sa Barangay 7. Isa lang siya sa pila ka residente nga nagsupak sa mando sang LGU nga hindi na magbalik sa lugar. Huwag kayo sa'yo, kayo baldado ako. Dito. Nakadlo ka to? Oo eh. Gagala ko sa huna. Ang ini nga mag-asawa, hindi ko mabuhi sa araw, bangod ara sa sentro sang syudad ang ila palang abuhian, kag mabudlay pa sa pag-eskwela sa mga bata. Pisi pa bilang balayran sila.
tiga tricycle lang ko bilang makita ko kadating adlaw. Di ano pagbayad na sila, anong kalano namon di karonde? Kalayo bala sa eskwela sa kabataan. Di ito yung kasahok to. Iban gani nagbalalik na di. Kung may ginpili nga magtinir sa lugar sa piyak sa panawagan sa LGU, may iba naman nga luyag na magsaylo. Stay to sa location sa araw. Then kung okay man to sila dito, nandito na sila mga permanente. Sa Dasunyo Bulan, mahimo na maggamit ang unang building sa Yuhom Village Project sa Araw Relocation Site. By next month, no, ang first building sa Yuhom Village tapos na. And then ang commitment sang developer ng atong partners sa PPP sang housing, every month thereafter kuno we'll have one building. Ginastoryahan namon, we might go 10 stories. Sa Bredco. Magluwas sa araw, sugdan man ang model houses sa Barangay Banago, Estefania, kag Bredco area. Opod, Kinil Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, naglabot sa 419 ang kaso ng leptospirosis sa Western Visayas. Humalin Enero 1 tubtob Agosto 26 subong nga tuig base sa datos ng Department of Health 6. 40 diri ang napatay. Nagapanguna sa may pinakadamo nga kaso ang probinsya sang Iloilo nga naglabot sa 152. 99 sa Negros Occidental, 66 sa Bacolod City, 37 sa probinsya sang Capiz, 26 sa Iloilo City, 22 sa Antique, 10 sa Aklan, kag 7 sa Guimaras. Padayon ang panawagan sang Health Authority sa publiko nga likawan ang pag-ubog sa baha kag gilayon nga magpakonsulta sa doktor sa tion nga makabatyag sang simptomas kaangay sang sakit sang ulo, hilanat, pagsuka o kun diarrhea agod malikawan ang makamamatay nga balatian. Mga puso, masobra 1,000 nga mga Bacolod noon ang nagpakigbayan sa coastal cleanup sa Sitio Sibukaw sa Barangay Banago. Ang aktibidad, ang kadungan sang kadlawan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang tinalikdan nga adlaw. Ining lihok sa Bacolod City LGU sa hinyo sa presidente nga pangunahan sa mga lider nga mapabasog ang bayanihan spirit sa mga residente. Sa kada isa kasako sang basura nga natipon 2 ka kilo nga bugas ang kabaylo. Magluwas sa coastal cleanup, may dental mission man yung ipatigayon ang City Health Office. Nagapabilin naman ang posibilidad nga magabalik ang presidente sa syudad sa Bacolod sa Oktubre para sa Mascara Festival. Suspect nga nadakpan sa buy-bust operation sa Dumangas ginakabig nga mastermind sang pagpang-hold up sa Iloilo. Samtang mas sobra 600,000 nga balor sang droga na recover sa buy-bust operation sa Lapus. Si Kim Salinas nakatutok. Ginakabig sang kapulisan nga mastermind sang pagpang-hold up sa probinsya sang Iloilo ang suspect nga nadakpan sa buy-bust operation sa Barangay Pirimon Fort, Dumangas, Iloilo, Martes ang hapon. Ginkilala ang suspect nga si Jepster Hablado sang Barangay Naslo, Pototan, Iloilo. Na-recover sa biktima ang 50 gramos sang illegal nga droga nga nagabalor sang 340,000 pesos. Considering one of the masterminds sa series of hold-up incident there is a cluster municipalities. Siyempre, consider nila siya one of the essential political or pillar members sa ilang ginabuo mga the same kinds of people. Kaya ang hold-up ang ilang interest firm. Apang nagpanginwala ang suspect nga imbolbado ini sa mga grupo nga nagapang-hold up sa probinsya sang Iloilo. Hindi ako, sir. Kadto di kinang Bombay, sir. Iduduro amon sideline sa shop namo, sir. Hold up ako ka Bombay. Madumduman nga may nagapautang nga Indian National nga ginhold up kag ginkawat ang motor sa Barotac Nuevo sang Lunes. Na-recover naman ang 32 ka sachet sang ginapatihan illegal nga droga sa subject sang buy-bust operation nga si Franz Edward Arias sang Barangay Siniquay, Lapus. Girabanta masobra sa 600,000 pesos ang valor sang droga nga nakuha sa suspect. Nakabig sang City Drug Enforcement Unit nga high-value individual ang suspect kag 2 ka bulan na nila nga ginamonitor. Ang mismo amay, sir, nag-confirm sa iya aktibidades kag ang iya mismo amay ang nag-turnover sang scooping material kag kiluan para sa illegal drugs kag other drugs paraphernalia. Apang depensa sang suspect. Tambal nila ako, ikupuno nga dapat niya kumiyara ko. Wala. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa distrito Sangharo, senior citizen nga nagatabok sa pedestrian lane nabungguan sang salakyan. Si Zen Kilantang nakatuto. Makita sa video nga ini nga kuha Martes ang gabi ang lalaki nga nagatabok sa dalan sa bahin sang barangay Balantang Haro. Sa pedestrian lane ini nagatabok, pag-abot sa tunga, nagpondo ini bangod may mga nag-aagi pa nga salakyan. Apang apisaryara sa pedestrian lane, hinali lang ini nga ginbungguan sang puti nga salakyan. Nagtabog ang biktima sa piyak nga lane kag nabungguan pa sa nagapadulong nga taxi. Nakaangkon ini sang pila sa ulo kag padayon nga ginabulong sa ospital. Ginkilala ini kay Raimundo Gloria, isa ka senior citizen. Sa investigasyon sang kapulisan, padulong sa Laganes ang salakyan kag madasig ang pagpadalagan. Papuli naman kuntani ang biktima sa Lawaan Village sang matabo ang aksidente. Sa sa private sa sport, may sumalang sabi ma'am may sumalang sa na silawan sa mo to nga paglalapit ng sa pedestrian mo to naigo waya na talipangdan niya may gatabok. Ginkilala ang driver sang salakyan kay John Limuel Gavez. Ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka sang kaso batok sa driver. Upoy Kiroma Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga pungsa sa Bacolod City naman, taxi driver gin-hold up. 4 ka suspect ginpasaka na sang kaso. Isa sa mga suspect, menor de edad. Garing balita, exclusive. Matapos positibo gintudlo sang biktima nga taxi driver, gindakop sang kapulisan ang duha sa 4 ka mga suspect sa pagpang-hold up sa iya sang tinalikdan nga Setyembre 11 sang gabi. Ang mga nadakpan ang Musanday Agustin Pasilan kag ang ginapahig menor de edad nga si Alice Josh. Samtang at large naman Sanday Michael Yasas kag Christian Parcon. Sunod sa kapulisan, halin sa isa ka mall sa Madalaga, nagsakay ang 4 ka mga suspect sa taxi ni Milo Otria. Kag paglabot na sa Banago, nagdeklara sa hold up. Gintaban sa maini ang kabugusan nga 7,500 pesos na cash sang biktima. Si Lola Margarita nagahilibion nga nagpadulong sa Police Station 2. Bangod isa sa mga gindakop ang apo sini nga si Alice Josh. Aminado ini nga pasaway ang apo, pero kung tani wala iniging dakop, bangod 14 anyos pa lang. Kasi may nalain na natapos sa apo kung balangangan daw hindi nila pag-ipakita. Ay kagapon pa din balik-balik ko. Hindi ko nila pagkakamis kasi kumaling. Hindi ko lang po daw makita ko lang blansura. Bit-bit sining pamatuod nga birth certificate nga nagapakita nga sang February 2009 ginbata sa Bagos City ang minor. Nagbulig man ang barangay sa paghikot sa release order ni Alice Josh nga gindala na sang tinalikdan ng adlaw sa Hall of Justice para sa inquest proceedings sa kaso nga pagpang-hold up. Amo na gaya panawagan kuman sa mga pulis balang nakalakip sa mga minor, i-verify nila bala kung ang mga namadakpan nila mga minor o kung mga legal age na. Samtang ang papeles pati claim sa pamilya ang maid-id pa kuno nga i-check sa kapulisan. Suno sa ilang na aligasyon, no? Kung anong ilang aligasyon naman man ang ginapati naton. Pero kung mayara sila birth certificate, data mapamatud-an. Sa subong, nagayong pamilya nga pasugtan sila nga makita ang himata nga minor. Kulain giniguro ang apo ko kaya natamaan ginigasi ko nga damo may ginhampak tang tubo. Grabing sumbag, dili guro damo mga blakay guro sa kuya. Palaman, gipahanugutan ng GMA Regional TV nga may istorya si Alice Josh nga nagapabilin sa karsel. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Nothing but gratitude ang napatyaga ni Julia Montes kag Alden Richards sa suporta sang fans sa scene drop pa lang sa upcoming movie nila nga 5 Breakups in a Romance. Nang hindi napit nga bisita ang duha sa ginihiwat nga Sparkle Caravan sa Lyceum of the Philippines University. Masadyang mga ini nga nagbonding sa fans. Thankful ko noong duha nga puro positive ang comments nga ilan na baton nga nagapakita lang nga gin-welcome sang fans ang istorya. Wala man sila naglaom nga makalabot sa million ang views ng scene drop sang pelikula. Safe space para kay Kylie Padilla ang personal project nga podcast nga ginatiguluhan a conversation with Kylie. Sa interview, ginpahayag ni Kylie nga nagserbi nga platform para ma-share niya ang iyang mga learning sa life. Pinalang sa mga topics sa podcast niya among failure, mental health, self-love, parenting, love kag forgiveness.
Hashtag basta Ilongga, gwapa na, palaban pa. Inianggin pa matudaan ni Rabia Mateo sa episode kagabi sa Royal Blood. Sa malipot nga scene, nadakpan ni Tasha, kadagop na rin si Napoy kag Diana. Rason nga gin-confront niya inihiligay nun. Nakarelate naman ang mga Ilongga na bisan kuno akig na malulogi hapon kung maghambal. Mga puso, may tsansa sa gihapon sa pag-ulan sa nakalain-lain nga bahin sa pungsod. Gani padayon nga manginhanda. Urihin na siplatan ng LPA sa Kalayon nga 395 kilometers east, northeast ang Itbayat, Batanes. Sunod sa pag-asa, manipis na ang mga panganod sang LPA kag posible nga matunaw na ini sa mga masunod nga inadlaw. Apang padayon nga maeksperyensya ng pag-ulan-ulan bangod sa habagat nga nagaapekto sa dako nga bahin sa pungsod. Lakip na posible thunderstorms sa pila ka mga lugar. Base naman sa datos ng Metro Weather, posible nga mag-ulan sa Western Visayas, ilabi na sa Aklan, Capiz, Iloilo, kag pinakabahin sa Negros Provinces. Ang iban pa kabahin sa pungsod ang dapat man maghanda sa posible nga pag-ulan-ulan. May mabaskog nga ulan sa pila ka lugar nga posible magresulta sa pagbaha ukon pag-landslide. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga puso abroad, madamo ginya salamat sa inyo pagtuto. Ako si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.